Mga rally ng Pro Duterte sa abroad, huhulihin na ba? Naku, yan ang matindi. Wala namang magagawa ang gobyernong Pilipinas pag hinuli itong mga ito. Okay? Kasi ito pong ginawa ng Dutch government, Dutch police sa Netherlands, na pinaalis na yung mga nagrally doon pagdating ng alas 3 ng hapon noong araw ng birthday ni Duterte. Dahil nga ho na-discover nila na malayo doon sa permit. Kasi yung palang permit para sa picnic lang. Para magkita-kita lang yung OFW. Alam mo mga Pilipino sa abroad, pag nagpipiknik, nagkikita sa isang lugar, pinapayagan lang ng mga otoridad dyan kung saan bansa yan. Kasi yan ay lalo na pag day off o araw ng pahinga ng mga manggagawa. Kinikilala yan na ano man ang gawin ng mga Pilipino, overseas workers, sa kailang bansa kapag day off sila, walang pasok, allowed yan. Pero dahil doon pala sa ginawa nilang rally, ang sabi picnic lang. Pero hindi naman pala picnic dahil nakita nila na mayroong political issue tungkol sa pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte. Kaya sila'y winarningan at sinabihan na ng Dutch police na bawal yan at hindi pwede. Kaya ang tanong nga natin, posible ba na tumagal pa sa mga susunod na araw ang rally? Papayagan ba sila? Mukhang kung kailang i-apply na permit para maging legal ang kailang pagkita-kita ron ay may kaugnayan sa rally at suporta kay Duterte, mukhang hindi papayagan. Pero kung halimbawa ay birthday party or gimikan o party picnic, yan lang ang allowed. So, naging sample na po. Kasi nga parang ginawa ng araw-araw ng mga Pilipino na nandun po sa The Hague, Netherlands, yung mga rally nila. Dito sa Pilipinas, kahit mag-rally kayo, okay lang, basta nasa tamang lugar kasi karapatan nyo yan. Pero doon sa ibang bansa, hindi pwede kasi wala naman silang pakialam sa political issue na inyong pinaglalaban. Yun po yung malaking pagkakaiba. Kaya ngayong nangyari sa Qatar at nangyari ngayon sa Netherlands, ito ba ang gagawin ng maraming mga bansa, ng mga foreign country, na pagbawalan ang mga Pilipinong magrarally kung ang daladalang issue ay about Duterte? Kasi isa po sa aking nakikita na aking opinion at analysis kung bakit posibleng maghigpit ang mga bansa, ang mga foreign country sa mga rally na pro-Duterte. Kasi hindi naman po naging maganda ang relasyon ni dating Pangulong Duterte nang siya ay presidente ng 6 na taon dito sa Pilipinas ng relasyon sa international. Marami dyan kanyang minura, pinagalitan, nilait at kung ano-ano. Ang Amerika, ang European Union, basta puting, sabi niya mga Western country, mga puti ang tawag niya. Hindi niya nirespeto, minumura pa nga niya. Kita mo si President Obama, minura niya. Santo Papa, ganon din, at iba pa. So yan po yung hindi makakalimutan ng mga foreign country na ginawa ni Duterte nang siya ang Pangulo. Na parang talagang siya ang hari-hari na kahit malalaking mga bansa, kahit ang mga bansang tumutulong tungkol sa kalamidad at development ng ating bansa ay pinagalitan niya at hindi niya pinupuntahan kahit iniimbitahan siya. Kung yung mga gunita ng mga panahong yon, si Duterte ay piling-pili lang bansa ang kanyang pinuntahan. Yung Cairo, Israel, at madalas China. Ang Amerika, ilang beses ang inimbitahan, hindi niya pinuntahan. Marami mga bansa sa Europe, hindi niya pinuntahan. Ang pinuntahan lang niya dyan, yung Russia. Piling-pili lang. So, ngayon, na may mga protesta ang mga Pilipino dahil kahit saan lugar ay mayroong Pilipino overseas workers o mga Pilipino, kaya sila naapektuhan siguro pag sila nagrarally dahil inaalaala ng mga foreign country ang style ng leadership, style ng foreign policy ni Duterte nung siya ay nasa puder ng kapangyarihan, na ngayon naman ay nakakulong na dahil sa may kasong crime against humanity matapos ireklamo ng mga Pilipinong biktima ng kanyang tukhang. So yan po yung record. Huwag kayong magagalit na mga maka-Duterte. Balikan nyo ang nakaraan. Malayong malayo kung ating kukumpara ang foreign relation ni Pangulong Marcos ngayon na kinakaibigan ng lahat ng mga bansa, malaki o maliit. Hindi katulad ng panahon ni Duterte, piling-pili lang ang kanyang pinupuntahan, madalas China. Ngayon pala darating ang ganitong panahon. Kaya posible higpitan talaga. Unang-una,
Iba ang policy at politika sa abroad. Wala silang pakialam sa internal political issue sa Pilipinas. Kaya pag dinala ng mga OFW at mga Pilipino sa abroad, ang kulturang Pilipino na kahit anong oras pwedeng mag-rally, kahit anong oras political rally, ay may pananagutan kayo. Yun ang ngayon nangyari dyan sa Netherlands at nangyari sa Qatar. Maging warning sana ito. Hindi po pinagbabawalan ng Philippine government under President Marcos na kayo mag-rally. Pero dapat nasa lugar. Kung kayo magra-rally din sa Pilipinas, hindi naman kayo pinagbabawalan. Pero yung rally sa abroad, maging maingat kayo. Kasi pag nagkaroon kayo ng problema, Philippine government din ang tutulong sa inyo. Katulad ng nangyari nga dyan sa Qatar. Ilang araw nang pinag-usapang nakulong ang 17 Pilipino dun eh. Wala naman tayong nadinig na voluntary na tulong pinansyal at abogado mula sa kampo ng mga Duterte at mga organizer ng mga pro-Duterte rally. May problema na yung kailang kasamahan. Philippine government pa rin ang sumalo at tutulong kahit na hindi kinakailangan. Pero gagawin bilang pagmamalasakit ng Pilipinas sa mga overseas Filipino workers. Yan ang sitwasyon. Kaya kaya kung tinatalakay ito, iwasan ninyo. Pwede kayo mag-rally ng simple lang, pero hindi yung sobrang dami o yung nakakaistorbo kayo diyan sa bansa kung saan kayo nag-rally. Kasi ang bansa na inyong pinupuntahan ay hindi nyo pwedeng istorbuhin niya yung kailang mamamayan. Kasi sa abroad, napakahalaga ng oras. Napakahalaga ng trabaho nila. Napakahalaga ng mga lugar na pinagkagawa ng rally. Hindi naman katulad dito sa Pilipinas. Yung iba, ang trabaho ay mag-rally kasi may bayad yata. Yung iba, ang trabaho ay sumama sa rally. Yung iba talagang walang trabaho. Ay sa abroad po, napakatindi ng oras sa kanila, napakahalaga sa kanila. Bawal nga ang tamad eh. Tama nyo sa lahat ng mga Pilipino sa abroad. At kung kayo napupunta sa abroad, di ba nakita nyo, halos sila walang pahinga. Kabit araw, trabaho, puro trabaho, bahay, trabaho lang sila. Kaya sa kanila yung mga rally, political rally, lalo na yung usapin tungkol sa Pilipinas, wala silang pakialam doon. Ayaw nila yan. Kaya nga pag lumabag kayo, may pananagutan. Iba ang kaso yan. Yung ginawang warning ng Dutch police doon sa mga nag-rally, yan ay inyong pag-ingatan na. Dahil sa susunod, baka arestuhin na kayo. Nag-warning na eh. Pinagbabawal na yung political rally. O edi lalo na pagka inyong inulit-ulit. Sa Qatar, totally sa Qatar, wala nang rally. Kasi sinampulan na kayo, hinuli na kayo. Doon sa ibang mga bansa, malamang mangyayari din yan. So yan ho yung background more or less ng pagkakaiba ng foreign policy ni Pangulong Marcos at yung policy naman ni Duterte noong araw. Nagkaroon ng bunga yung kawalan ng pagrespeto ng Duterte government sa malalaking mga bansa na kanyang inaaway ng mga panahon yon. Ngayon na magkakaroon pala ng ganitong problema sila, ayan, nananagot ang OFW. Kawawa naman ang OFW. Kaya huwag kayong magpagamit ng ganun. Ang inyong karapatan dapat bigyan din nyo ng limitasyon. Ang inyong ginagawa at pagsuporta sa mga Duterte, may limit din yan. Huwag nyong ibubuhos ang lahat dahil pag nagkaroon kayo ng problema, kawawa kayo at ang inyong pamilya. Katulad ng iso ng stop remittance. Pamilya na ang magugutom. Pamilya nyo ang maapektuhan. Hindi ang gobyerno. At wala namang magagawang tulong ang mga Duterte sa inyong pinaglalaban kasi hindi naman kayo tutulungan ng mga yan. Mapakainin ba yung pamilya nyo pag nagutom kayo? Ito nga, sample na lang. Kinakasuhan na yung mga nag-rally. Wala nga tayong nabalitaan eh. Please like and share ng video ito. Parating natin sa lahat. Maging bukas ang kaisipan. Huwag kayong magalit. Tinatalakay ko lang ito para sa inyong kaalaman. Kung ayaw nyo maniwala at matigas ang ulo nyo, bahala kayo. Kayo naman ang magkakaproblema bandang uli kung ayaw nyo maniwala. Hindi ba?